Kumusta mga ka-talks? Sa araw-araw nating pagha-hustle at pag-aabot ng mga pangarap, minsan nakakalimutan na natin ang pinaka-importante sa lahat, ang ating peace of mind. Yung katahimikan at kapanatagan ng ating puso at isipan. Ang pagkakaroon ng peace of mind ay isang proseso na nangangailangan ng tamang mindset, ugali, at lifestyle choices. Hindi ito magic na bigla na lang darating, kailangan natin itong pagtrabahuhan at pag-ingatan. Kaya naman, sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang practical na tips na maaari niyong isabuhay para makamit ang tunay na peace of mind. Samahan niyo ako at sama-sama nating simulan ang journey na ito. Alam niyo mga ka-talks, may mga tao talagang parang ulap. Pag nandiyan sila, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam. Sila yung mga laging negative, laging may reklamo, at mahilig manghatak pababa. Kung sino-sino pang mga artista ang pinag-uusapan, mga kung ano-anong sismis ang pinagkakalat. Lumayo tayo sa mga ganyang tao. Piliin nating palibutan ang sarili natin ng mga taong positive, supportive, at nakakapagbigay inspirasyon. Tandaan, we become what we surround ourselves with. Kaya piliin natin ang mga taong magpapalakas at magpapapasaya sa atin, hindi yung mga magdudulot lang ng stress at negative energy. May mga bagay talaga sa buhay na hindi natin kontrolado. May mga tao tayong nakakasakit sa atin, may mga pangyayaring hindi nangyayari ayon sa gusto natin. Pero alam nyo, ang paghawak sa galit at sakit ng nakaraan, parang pinaparusahan mo lang ang sarili mo. Matuto tayong magpatawad, hindi lang para sa kanila, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Hindi ibig sabihin na okay lang yung ginawa nila, kundi tinatanggap natin na nangyari na at kailangan na nating mag-move on. Let go of the past, embrace the present, and look forward to the future. Sa panahon ngayon na ang bilis-bilis ng lahat, ang daming nangyayari sa paligid, madali tayong ma-overwhelm at ma-stress. Kaya naman mahalaga na matuto tayong huminto sandali at mag-focus sa kasalukuyan. Dito pumapasok ang mindfulness at meditation. Kahit 5 hanggang 10 minuto lang sa isang araw, maglaan tayo ng oras para sa tahimik na pagninilay, deep breathing exercises, o kaya naman ay maglakad-lakad sa park. Ituon natin ang ating isip sa kasalukuyang sandali, at huwag nating hayaang kainin tayo ng mga worries natin sa future o regrets natin sa past. Chapter 4. Iwasan ang sobrang paggamit ng social media. Aminin natin, mga ka-talks, nakaka-addict ang social media. Pero alam nyo ba na ang sobrang paggamit nito ay maaring magdulot ng stress at anxiety? Yung constant comparison sa buhay ng iba, yung pressure na mag-post ng perfect life, nakakapagod din. Limitahan natin ang oras na ginugugol natin sa social media. Gumawa tayo ng social media detox, i-unfollow ang mga accounts na nagdudulot ng negativity, at gamitin natin ito ng may purpose. Sundan natin ang mga accounts na nakakapagbigay inspirasyon, kaalaman, at saya. Chapter 5. Magkaroon ng healthy lifestyle. Hindi natin makakamit ang peace of mind kung ang katawan natin ay laging pagod at ang pakiramdam natin ay drained. Kaya naman mahalaga na alagaan din natin ang ating pisikal na kalusugan. Kumain tayo ng masustansyang pagkain, mag-ehersisyo kahit 30 minuto lang sa isang araw, at siguraduhin nating nakakatulog tayo ng sapat. Ang malusog na katawan ay nakakatulong sa malusog na pag-iisip. Kapag maayos ang pakiramdam natin sa sarili natin, mas nagiging positive ang ating pananaw sa buhay. Chapter 6. Minsan, dahil sa dami ng ating ginagawa, nakakalimutan na natin kung ano ba talaga ang mahalaga. Nalulunod tayo sa mga deadlines, appointments, at obligasyon. Matuto tayong mag-focus sa mga bagay na mahalaga talaga, sa pamilya, sa mga mahal natin sa buhay, at sa ating sarili. Gumawa tayo ng listahan ng ating mga priorities at huwag tayong matakot na mag-no sa mga bagay na hindi naman talaga importante. Tandaan, hindi natin kayang pasayahin ang lahat ng tao. Chapter 7. Madalas, masyado tayong nakafocus sa mga bagay na wala tayo, sa mga bagay na hindi natin makuha, kaya nakakalimutan na nating i-appreciate yung mga bagay na meron tayo. Yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa atin, yung mga taong nagmamahal sa atin, at yung mga biyayang natatanggap natin araw-araw. Simulan at tapusin natin ang araw na may pasasalamat.
Maglista tayo ng mga bagay na ipinagpapasalamat natin, kahit gaano pa kaliit. Ang pagiging grateful ay nakakatulong para magkaroon tayo ng mas positive na pananaw sa buhay. Chapter 8. Minsan, nahihirapan tayong tumanggi dahil ayaw nating ma-disappoint ang ibang tao. Pero alam nyo ba na okay lang naman mag-no? Okay lang na unahin ang sarili natin. Okay lang na mag-set ng boundaries. Huwag tayong matakot na tumanggi sa mga bagay na hindi natin, kaya o hindi natin gusto. Ang pagsasabi ng hindi sa iba ay isang paraan ng pagsasabi ng oo sa ating kapayapaan. Piliin natin ang ating sarili at ang ating peace of mind. Mga ka-talks, ang peace of mind ay hindi isang destinasyon kundi isang journey. May mga araw na magiging magaan ang pakiramdam natin. May mga araw naman na maapektuhan pa rin tayo ng stress at negativity. Pero ang importante ay patuloy nating pinipili ang ating peace of mind. Kapag nasanay ka sa mga habits na ito, mas magiging madali ang pagkakaroon ng peace of mind at mas mararamdaman mo ang tunay na kaligayahan. Sana ay may napulot kayong aral sa video na ito. Hanggang sa muli!